Day in my life as international student here in Canada. Currently 29 weeks pregnant. Since naka-maternity leave naman ako at magsisimula na ang practicum ng asawa ko, kailangan ko na rin sigurong matutong magluto. Simulan natin sa simpleng recipe ng repolyo at carrots. Kailangan lang naman dito ay mantika, oyster sauce, repolyo at carrots. Pwede na siguro to sa mga nagsisimulang katulad ko. Hindi naman pwedeng naka-fast food lang ako palagi. Kawawa din naman yung asawa ko kung wala siyang maibabaon sa practicum niya. Ginagawa niya naman yun para sa amin. Kaya sa ganitong paraan na lang ako makakabawi sa kanya. Tsaka sa tagal naming nagsasama, ngayon lang naman ako magluluto talaga. Sana magtuloy-tuloy na. Total, nasa bahay lang naman din ako, kailangan ko rin gumalaw-galaw, no? Nakita ko lang naman din tong recipe na to sa TikTok. Tipid na, mabilis pang gawin. Pero di nga lang ako sure sa magiging lasa nito. Nga nila, trial and error lang ang pagluluto. Kaya walang masama kung mag-try, diba? Mukha namang masarap. Ito na nga tayo sa katotohanan na titikman ko na. Wish me luck na lang talaga. Masarap naman. Ilagay muna natin sa mangkok at para mamaya maiayos ko na rin. Namili kasi akong baonan para kay Sherwin eh. Bukas kasi yung first day ng practicum niya at sobrang aga ng pasok niya. Kalain mo yun, sanay siyang pumasok ng 4 p.m. Ngayon magiging 6:45 a.m. Kaya ngayon gabi pa lang ay hinahanda ko na. Bahala na siya bukas, microwave niya na lang. Magluluto rin pala ako ng fish fillet. Hindi naman pwede na ganun lang ang maibaon niya. Kailangan mabusog siya kasi unang araw niya. Tsaka para may ma-share din naman siya sa mga katrabaho niya. Kung dati ko palang nalaman na masaya palang magluto, siguro matagal na akong natuto. Kaso may pagkatamad talaga ako. Hindi ko naman ikakaila yun. Pero isa rin sigurong factor na magiging mommy na ako. Parang instinct mo na rin na kailangan marunong ka magluto. Kawawa din naman yung magiging anak ko kung puro fast food lang yung kakainin niya. Although yung papa niya marunong magluto. So nga, hindi ko alam kung paano magiging setup namin. Lalo na kapag nagsimula na siya sa pagiging healthcare assistant niya. Baka mas matagal pa siyang nasa trabaho kaysa nasa bahay. Rin talaga yun sa pinoproblema ko. Kasi nga student pa lang ako dito. Hindi ko alam kung ano magiging setup namin pagkapanganak ko. Pero pwede din naman ako mag-apply ng maternity leave sa school. Kaso syempre sayang, gagraduate na ako next year eh. Baka humaba pa. Naku, wag ko na nga munang isipin yun. Nilagyan ko nga lang pala to ng breading. Lapya yung isda na to eh. Harina, paprika, asin at paminta lang naman to. So ayun nga, patapos ko nang maipirito yung fish fillet. Ayan, sayaw-sayaw lang. Hindi ko nga alam paano pa ako nakakapag-video sa lagay na to. Mukhang golden brown naman na siya, kaya hahanguin ko na siya. Baka masunog pa kasi. Siyempre, after mong magluto, nakatambang na yung mga hugasin mo. Kaya inuna ko munang hugsa. Naggawa nga rin pala ako ng sausawan para sa aking fish fillet. Bali, tinuro lang din sa akin ng asawa ko. Mayonnaise lang siya, garlic powder, then lagyan mo ng lemon. Pero konting-konting lemon lang. Then haluin mo na siya ganun. Mapapadami talaga yung kain mo kapag may ganitong sausawan kasi na-try ko na talaga to. Bagay siya sa mga ganitong klaseng ulam. Yung mga piri-pirito ganun. Yes, masarap siya. Nagsaing na ako pero dapat pala inuna ko to para hindi ko na siya hintayin na matagal. Brown rice yung kinakain namin kasi sabi ng asawa ko mabigat daw siya sa tiyan. And mas healthy siya kasi alam nyo naman hindi pa siya gaano napaprocess. Gusto ko din ito yung kinakain kasi nagtatagal talaga siya sa akin hanggang gabi. For example, kumain ako ng lunch mga 12 p.m. or 1 p.m. Nagtatagal siya sa akin hanggang 8 p.m. Hindi talaga ako nakakaramdam ng gutom. Bali kapag brown rice yung kinakain ko, kalahati ng serving ng white rice yung nababawas sa kinakain ko. For example, kapag white rice, 1 cup ako. Kapag brown rice, half cup lang. Ganon yung bigat niya sa tiyan ko. So, ayun nga, natapos na ako magluto at i-ready na natin siya sa baonan ng aking asawa. Super spacious ng lalagyan na to. Inuna ko muna syempre yung kanin sa ilalim sa pinakamalaking lalagyan. So, sabi ng asawa ko, kontian ko lang siya pero hindi ako sure kung konti nga ba yung nalagay ko. Pero mas okay ng marami kaysa kulangin siya. Next naman na nilagay ko ay yung gulay na niluto ko kanina. Hopefully magustuhan niya kasi first time ko tong iluto. Next, nilagay ko na yung sausawan niya. Dinamihan ko na para di siya mabitin. Tapos, yung pinakahuli kong nilagay ay yung dalawang isdang niluto ko. Ito na lang may separate siyang lalagyanan sa taas. Para kasi siyang bento lunchbox, ganun. Ito na ang finished product ng aking luto kanina. Sana magustuhan niya. Thank you for watching. See you on my next mini vlog.